Heto na nga mga bakla. Boy tantrums. Ayan, binutata at sinoplak ni Kong JJ Suarez. At ito pa malala. Nagkanda-uta-utal sa mga katarantaduhan at kasinungalingan itong si Lipeste. Oh, anyway, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Let's watch this video. Come on, let's do this. Mr. Speaker, would the Honorable J.J. Suarez respond? But I would continue my line of questioning after his response. Sorry. Before we continue, let's put a little order here. Huwag nating gawing free for all to, please. Ang punto ko, Honorable kung members anong of this ginagastos House. Sa Quezon, o sa Excuse me, Batangas, I'm addressing mas the mababa floor, naman. sir. Kasi Order. probinsya. Tinan mo, bastos talaga to si Boy Tantrums eh. Nagsasalita pa yung speaker eh, no? Sagot pa ng sagot ng point of order eh. Sundutin kita eh. Addressing the floor. Let's put a little order and let's put a little respect with our colleagues. Honorable JJ, please respond. You were called out. Yeah, thank you very much, no, Mr. Speaker. I found it a little bit offensive that all of a sudden a dear colleague of mine would call out my name during his collective and personal privilege. But nevertheless, no, insofar as my name was called and he asked me, let me just respond with a few queries of clarificatory in nature. Am I allowed, Mr. Speaker? Please proceed. Kanina po na pinakikinggan ko ang pananalita ng ating kinatawan mula sa Batangas. Binanggit niya na may mga halagang ginamit sa kampanya. Totoo po ba ito? Opo, na ang mga leader Meron sa po ba activist dito- tayong Yes. ebidensya na magpapatunay? Meron po bang dokumento? Meron po ba tayong hawak na anumang sinumpang salaysay na magsasabi na ganito nga po talaga ang nangyari? Unang-una po, Or tayo po ba ay bumabase lamang sa mga haka-haka at kwento at text at mga Facebook okay, messages? ilang sagot po. Unang-una, sa campaign sorties, nakikita natin na may gastos. At ang punto ko ay tila si Kong Garjola ay may ginastos para sa campaign sorties ng Vilma at Lucky sa Batangas. Ang layo ng sagot mo, bata. Sagutin mo yung tanong ni JJ Suarez. Napupunta ka na naman personal. Kitang-kita na naman na kung sino ang target mo. Si ES Recto, Garjola at si Ate B. Ang tinatanong, yung tungkol sa mga akusasyon mo kung may ebidensya ka ba o wala. Bubo. Pangalawa, ang leaders ko sa Batangas, ayon sa aking isinalaysay, ay nakatanggap ng pera galing kay Congressman Garjola at ito po ay para ikampanya ang Vilma at Lucky pero galing kay Congressman Garjola. At pangatlo, magpatawag na lang tayo ng pagdinig sa Kongreso para ang mga ibang mga politiko sa Batangas at hindi ako ang pwedeng tumistigo tungkol dito. Mr. Speaker, tayo po ay nahalal bago 2025. Taon po ngayon ay 2026. Kung talaga pong may mga ganong nangyari na maanomalya o questions of irregularities during the campaign, were the proper cases filed in COMELEC? Yan ang sinasabi ko sa'yo, tang ina mo kalibiste. Taon na nakalipas. Ang tagal-tagal na. Di ba? Pwede ka nagreklamo sa Comelec. Hindi ka nagreklamo, nagkaso tungkol dyan. Tapos ngayon, dito pa mo bubuksan niyang usapin na yan. Eh, hindi naman yan ang tamang venue. Agnat, no? Were ethics complaint filed Wala. Wala in po. Congress? Why are we now standing here insinuating all sorts of illegal acts that happened in 2025 when so much time has passed? Correct. Unang-una Now po, I question, Mr. Speaker, the timing of all of this. Yes. Now, I even find it a little bit offensive na pati ako babanggitin. But I'll tell you one thing, Congressman Leviste, maayos kami sa Quezon. Wala kaming problema doon. ang sinasabi In fact, ko, kami mas nagkakasundo mababa at ang gastusin sa nagkakaisa. Quezon. Walang kalaban ka naman sa Alam mo, bastos talaga tong peste na to eh. May nagsasalita pa, sagot ng sagot eh. Kung una siya, hampasin ko ng tubo yan. Nasaan ba yung tubo? ang eleksyon di ba? Congressman Leviste, Mr. Speaker, I'm sorry. I'm supposed to be Answering. respecting Please our rules. address the Mr. Speaker,
unfortunately, I do not abide by comments of the good congressman from Batangas. I think it's totally uncalled for and baseless. And in fact, it's downright hearsay for him to make such allegations. And if indeed he has factual basis in anything and everything that he is saying, there were proper forums to do the same, to act on those allegations, Pahiya ka na naman, boy tantrums. make the necessary complaints. Mm. Why now? Why here? Mr. Speaker. First of all, I would like to manifest that I appreciate the help that Deputy Speaker Pinagpapawisan na ng malala, oh. Suarez has extended to me in my first term as a Kita mo, no? Naging mentor pa pala niya si JJ Suarez, pero balasubas talaga, no? Yan ang mga hindi mo dapat pinagkakatiwalaan, traidor. Yan, mga ahas, di ba? Pinakain mo na, inalagaan mo na, tas tutuklawing ka pa. Dapat sa mga ganyan, wag. Dapat sa mga ganyan, tinatapon. Bako na masabi ko. advisor and mentor, and I do not mean any disrespect. Ano? Sinungaling ang plastic. Hindi niya daw intensyon na ma-disrespect. Kanina mo pa nga sinasabi, hindi lang si Suarez, pati buong mga kongresista. Sinabi mo lahat, may vote buying, king ina mo. Tapos wala kang palang ebidensya. Ang gulo-gulo ng mga gusto mo mangyari. Earlier by mentioning that, my point was that mas mababa ang gastusin sa Quezon at Batangas at sa Calabarzon kumpara sa ibang mga rehiyon. Pero ang punto ko ay hindi ang ginagastos sa election kung hindi ang pinanggagalingan ng gastos na ito. Lalo na kapag lantaran ang kontraktor ay nasa campaign sortie at ako nga ay may personal na karanasan na si Garjola ay gumagastos para sa kampanya ni Vilma at Lucky. Mr. But in Speaker, terms of your question, why now? I would like to say that my focus has been on transparency and accountability on corruption in the DPWH and the flood. Tang ina mo, anong transparency at accountability pinagsasabi mo dyan? Ba't hindi mo muna ayusin yung 24 billion mong dapat bayaran? At yung budol mo na solar, kineme-eme mong hayop ka. Kung ano-ano pinag-iintindi mo eh. Unahin mo muna yung sarili mong bakuran, peste. Flood control investigations kasi hindi sapat na i-disqualify natin ang mga ang mga kandidato na may vote buying sa mga eleksyon. Dapat kasuhan para sa pagnanakaw ang mga politiko kapag sila ay nahalal na. Kaya yun ang inuna ko. Yung O di sa Comelec ka nga mag-hain ng reklamo, tanga. Doon ka magsampa ng kaso, Boplax. pananagutan sa korupsyon sa DPWH. Pero kung pwede ko pong banggitin din, ako po ay hindi sinungaling. Nasaan ba yung tubo? Paki-comment nga kung naniniwala kayo. Sinungaling ba siya? Hindi. O, comment nyo. Dali, comment nyo. Para mabasa mamaya. Ayokong bulahin ng taong bayan. Hindi daw siya ng bobola. Naniniwala kayo? Comment nyo, dali. Lahat tayo dito sa plenaryo ngayon ay may kaalaman. O, narinig nyo ha. Lahat daw tayo. O, lahat silang kongresista dyan. Sinabi niya yun. Natalamak ang vote buying at umaabot sa daan-daang milyon on Oh. average. At Oh. minsan bilyon-bilyon Oh. ang mga kampanya ng mga kandidato sa Pilipinas. Kaya kung sino man dito ang magtatayo at nagsasabi na kasinungalingan ang sinasabi ko na umaabot sa daan-daang milyon, at the very least ang ginagastos ng ibang mga kandidato na nandito sa plenaryo ng Kongreso ngayon, hindi ako mahihiya na magsabi na sila ang sinungaling at ako ay nagsasabi ng totoo. Pero hindi ko balak buksan ng itong issue ngayon. Ang binubuksang issue ko ngayon ay bakit ang kontraktor Hindi mo inubuksan eh. Ina nga, binuksan mo, inopen mo na nga eh. Ang tanga. ang lantarang gumagastos para sa kandidato, meron bang kapalit ang ginastos ng kontraktor na ito? Mr. Speaker. Deputy just- Speaker yeah. Suarez, please respond and we will wrap up because One the 10 question minutes lang. has already expired. Patay Please ka. take note, Majority Leader. My colleague from my neighboring province of Batangas was right when he said that mag-iba siguro yung probinsya namin. Gusto ko lang malaman dahil sinabi niya mas mataas ang gastusan.
Magkano po bang ginastos mo sa eleksyon mo? Actually, nasa Facebook po, namimigay ako ng Sagutin mo na lang, tang inumin mo, dahil mo pang palusot. Puro ka, pag tinanong ka, segue ka lagi. Nako. Magkano ginastos mo daw? Ano sabihin mo sa Facebook? Sagutin mo lang, magkano? 1 milyon, 2 milyon, 6 na bilyon, 100 bilyon? Tanga-tanga nito. ng libreng school supplies, ng libreng bigas pag may kalamidad, ng Christmas package, lahat po yan, personal po pong gastos pag walang eleksyon. Hindi nga tinatanong nga yung gastos mo, gaga. Tumbaklan to, daming arte. Magkano po? Nasa Facebook po lahat ng ginastos ko at inanunsyo ko naman na ako po ay nag-donate sa aking foundation ng 6 billion pesos. Yun naman pala eh. Take note mga kaiksena, billion, 6 billion. Ito malupit. Saan galing yung pera mo na nilagay mo sa donasyon? Alam nyo ba mga kaiksena? O ako alam kong alam nyo na to eh. Na yung iba ginagamit ang donasyon o foundation para dun sila maglalaglag ng pera para makaiwas sa tax. Tapos sabihin mo accountability at saka transparency. Eh bakit kailangan mo pang padaanin mismo sa foundation mo? 'Di ba? Stupid. Hey! Para sa mga estudyante at mga typhoon victims. Di, para Ako lang po maintindihan ko, Mr. Speaker, kasi, di ba, sabi, Ako po ay hindi ba nagsisinungaling. nagastos nyo? Dahil sinabi ko nga, sinagot ko na. Ako ay may foundation na nag-donate ng ako ay may so yung foundation niyo yung gumastos sa kampanya Utal na si Baby Tantrums. ninyo na 6 na bilyon? Tama po ba yun? Hindi po. Ang sinasabi ko, ako ay may foundation na nagbibigay ng school supplies at bigas at relief So yung goods. foundation po niyon ay yun ang nagamit na Hindi yan ang paraan ginastos ko sa kampanya. Kasi patuloy akong namimigay pa ng tulong After the sa aking campaign. distrito. Opo. Pero, kaya Sarcastic yung mukha ni JJ Suarez. Okay. Nagkakandaleche-leche na tong kupal na to. ako po binubuksan ito ngayon Oo. kasi wala akong itinatago. Naka-post sa Facebook yung mga ipinamimigay ko. Kasi yan Hindi naman yung pinamimigay mo yung tinatanong. Yung nagastos mo. Naku, pag nagkalkala niya, mayayari ka dyan. Yung foundation pa yung ginamit mo, ha? 6 billion. Ginamit mo. Nakapagbayad ka ba ng tax? Na isulat mo ba yan sa gastos nung eleksyon? Ano ang tawag doon? Basta may tawag doon eh. Lahat ng nagastos mo, lahat ng mga nag-donate sa'yo sa gastos mo sa foundation, sa election, alam ng COMELEC dapat yan. Mukhang may mayayari dito ah. yan ay hindi kapalit ng boto. Ibiruin mo, oh, meron siya 6 billion, ayaw mo munang unahing bayaran yung penalty mo 24 billion, king ina mo ka. Tapos ginagamit mo yung foundation mo para syempre magpapogi na habang malayo pa, no? Ang galing ah. Halatang halata mga galawa mo, boy tantrums. Nasaan ba yung tubo? At ayaw ko na magkukunwari tayo. Ching-chang, wala-wala bing-bang, ching-chang, wala-wala bang-bang. Nasaan ba yung tubo? Dito, bago ko pa papangalanan ng ibang mga nakatayo sa Kongreso ngayon na balita ko ay Natatawa na sa'yo si JJ Suarez. may mataas na presyo ng bilihan sa kanilang mga eleksyon Yay! na Kaya mo tanggi yan. natin dito, na talamak ang vote buying. Kaya mo yan. Mataas na spending sa mga kampanya sa Pilipinas. Ang pinupunto ko lang po ngayon ay sa mga nakalap kong impormasyon, si Garjola ang gumastos para sa mga rekto sa Batangas. Kitang-kita yung kanyang naratibo talaga, oh. Ginawa niya talaga to para kay Garjola at kay ES Recto tsaka kay Ate B. Hindi naman yung pamumulitika. Hindi, walang ganun yan. Stupid. Please wrap up, honorable members. Yeah, I'm Final just, response. yeah, Mr. Speaker, thank you very much. No?
for the time, medyo nalito lang ako. Nalito. Kahit ako Parang nalito ang eh. dami na natin pinuntahan na topic, from vote buying to business associates, May- to may oras also to naman tayo. partnerships, and to, Mr. Speaker, can we have like 2 hours for this interpellation? my point is, Mr. Speaker, is 2 hours. Nanto. Kapal ng mukha nito. 2 hours para sa'yo lang. Ano to? Ikaw na ba may-ari ng ano? House ka ng house dyan? Ayos ah. there was a proper venue, Correct. there was a proper opportunity Correct. to take the legal recourse to address whatever concerns and allegations Tama. to the congressman. Tama. We had all of this. And I hope that we avoid grandstanding and taking Grandstanding. opportunity of the podium and the bright lights of Congress to set aside our political interests Tama. and use the proper forum so that in such a way we can live by the rule of law and abide by the rules of Congress. Thank you very much, Mr. Speaker. Majority Leader. Mr. Speaker, would like Kita mo na? I to recognize continue my Congressman time. Terry Don of Bicol Yeah. Sarok. Oh, kita mo na, ina mo talagang lipstick ka eh. 'Di ba? Pahiya ka na naman. Alam mo, kung ako sa'yo, pag ganyan lagi ka napapahiya, lagi ka nabubutata, alam mo, umuwi ka na lang dun sa Batangas, magtago ka sa ilalim ng kama. Yan, kama, hindi papag kasi mayaman kayo eh. Tago ka na lang dun, tapos huwag kang lumabas after 55 years. Saka ka na lang lumabas. Nasaan ba yung Ha? tubo? Si wala ka eh, parang ano ka eh, tawag dito. Mahirap talagang kausap yung mga kulang sa pansin. Sabi nga ni Sir Recto, kulang sa pansin, kulang sa pag-iisip, kulang sa pagmamahal. And especially, ikaw ay punong-puno ng kasinungalingan. Kaya, libiste, tama na, tumigil ka na. Umuwi ka na! Ina mo.